Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo. Isang mapagpalang pagbati po ngayong araw na ito dito sa Pilipinas. Today is a Tuesday dito po sa Pilipinas. Ganap ng alas 10:35 ng umaga, araw at oras dito po sa Pilipinas. Ito ang programang Global na Tayo, hatid sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. At ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin po natin ang Global na Tayo team sa ating Master Control. Kasama natin si Miss Susan Aizon, sa Warka si Hero, at sa ating live audio streaming si Justin. And ang ating pong executive producer, walang iba kundi si Miss Stephanie Vicente. Ang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Kami po ay inyong masusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live sa inyong pong mga Facebook browser. I-type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun din po sa ating YouTube channel. Sa inyong pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At tayo po ay napapakinggan sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan po ng ating shortwave broadcast gamit ang mga facilities, transmitter facilities ng Voice of America sa Tinang, Tarlac. And of course, masusubaybayan din po nyo kami sa pamamagitan ng inyong mga cellphones. Yan man ay Android or iPhone. I-download nyo lamang po ang ating PBS Radio app. Ayan. So, kamusta na po kayo ngayong umagang ito ng Martes? Alam nyo, dito sa Pilipinas, ako ay namamangha, no, yung ating mga kababayan, overseas Filipino workers, yung mga kababayan natin dito sa bansa. Namamangha ako. Sobrang taas ng presyo ng produktong petrolyo ngayon dahil po sa gera sa gitnang silangan. Alam nyo, I think ang gasolina ngayon, yung 91 octane, nasa 58 to 60 na. Okay? Depende kung saan ka magpapakarga. Samantalang ang diesel, nasa 65 to 70 something. Ano po? Depende kung saan ka magkakarga. Kung anong gasolina ka magkakarga. Kung saan lugar ka magkakarga. Ano po? Pero doon naglalaro ang presyo. Pero alam nyo mga kababayan, ang kinapagtataka ko, bakit traffic pa rin? Oo. Ang dami pa rin mga sasakyan sa lansangan. Di ba? Parang ang daming pera ng Pilipino. Nakatago. Ang gobyerno walang pera, pero ang Pilipino meron. Hindi, nagtataka lang po ako. It's just a matter of question, no? Hindi ko malaman anong diskarte ang ginagawa. Magaling talaga lang siguro dumiskarte ang Pinoy. Pagdating sa mga ganitong klase ng mga pagkakataon, di ba? Sobrang taas ng presyo ng produktong petrolyo, pero ang daming mga sasakyan pa rin sa lansangan. Lalo na mga pribadong sasakyan. Tapos, syempre, yung mga motor, madami rin. Yung mga two-wheel, di ba? Kasi kahit paano, mas nakakatipid sila sa konsumo dahil motor ang gamit nila. Pero yung mga four-wheel, marami pa rin sa lansangan. Ayan, ang ibig ba sabihin mas malalim ang bulsa ng Pilipino na nakakayanan yung mataas na presyo ng produktong petrolyo. May nagsabi naman sa akin, hintayin mo, Ray, next week, pag yan nagtaas pa ulit, tignan ko lang kung gaano pa kaluwag, gaano pa ka-traffic. Kasi meron pa second round na darating po na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo next week. Dahil alam nyo ba, kagabi, Lunes, nabalitaan ko, pumalo na sa mahigit sa $100 per barrel ang crude oil, ang Brent oil. Nasa 116. Ano po? Kagabi. So, minomonitor pa ho natin kung anong magiging presyo niyan ngayong araw na ito at sa mga susunod na araw. At sinasabi nga po ng mga ekonomista na kapag tumagal pa ang kaguluhan sa Middle East, baka mas lalong tumaas ang presyo ng langis per barrel. At kapag lalong tataas din ang presyo dito sa mga gasolina sa pump prices po natin. So medyo binabantayan po 'yan. Okay?
Kaya nga po ngayon, medyo nakatutok tayo din sa Department of Energy dahil maraming issue ngayon na kinakaharap ang Department of Energy. Dahil sinabi po ng Department of Energy last week pa, bago pa pumutok, bago pa magkaroon ng ng pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo ngayong araw na ito, Martes. Ang sinasabi po ng Department of Energy, dapat Martes lang, ngayong araw lang na ito magtataas kayo ng presyo at utay-utay pa. Hindi yung biglaan. Hindi po ganoon ang nangyari Ang nangyari, Biyernes pa lang, may mga nagtaas na po ng presyo sa mga gasolinahan. Lalo na nung pagsapit ng Sabado at Linggo, ang tindi ng pagtaas. Ang nakapagtataka pa kabayan, yung unang mga nagtaas ng presyo mga small players. Hindi yung big three. Hindi yung Petron, hindi yung Shell, hindi yung Caltex. Yung Petron kasi medyo mababa sila dahil meron silang sariling refinery dito sa Pilipinas. Okay? Yung Shell, wala na po silang refinery dito at saka yung Caltex. So, nag-i-import sila. So, anyway, kaya simulat sa noon pa man, talagang mas mataas na ang presyo ng Shell at Caltex sa Petron on a regular basis, no? Okay? Ang nakakapagtaka, yung mga small players, yung mga sabihin natin hindi naman masyadong kilalang brand, hindi naman kasama doon sa Big Three, pero sila yung mas maunang nagtaas ng mga presyo. At hindi lang piso, hindi lang 2 piso. Yung iba nagtaas 5 piso, yung iba 6 na piso. Ganon katindi. Ngayon, ang ginagawa po, maraming ngayon, reklamo. Maraming nakakaano ngayon sa Department of Energy. Ngayon, ang ginawa po ng Department of Energy, nagsagawa na kagad sila ng mga pagbisita dito sa mga gasoline stations na to at nag-submit na sila o nag-issue na sila ng mga show cause orders dito sa mga gasolinahan na ito na lumabag o hindi sumunod doon sa patakaran. Okay? Ang tanong, puro show cause order lang ba yan? Baka naman walang maparusahan at walang masara. No? Ayan ang sinasabi ko Yun po ang nagiging issue ngayon. Parang hindi nasunod ang alituntunin na gustong ipatupad ng DOE dito sa mga gasolinahan dahil po dito sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sanhin ng kaguluhan sa Middle East. Tuloy, nagtatanong yung iba natin mga kababayan, may gobyerno pa ba? May gobyerno pa ba? Meron po. For sure, meron po. Dahil ginagawa naman po ng mga iba't ibang sangay ng gobyerno ang paraan upang maibsan o mamitigate ang epekto ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Siguro marahil na-overwhelm ang Department of Energy sa sunod-sunod na pagtataas ng presyo nitong mga gasolinahan na ito. No, lalo na yung mga small players na ito. Parang sinamantala nila yung pagkakataon. Ngayon, nag-i-issue ng show cause order ang DOE para sumagot dito sa mga complaints laban sa kanila. Ang panawagan lang natin sa Department of Energy, sana wag lang show cause order. Sana wag lang pag sumulat sila, sumagot sila sa show cause order, tapos na. Hindi ho. Sana panawagan natin sa DOE, may masampulan, may masara, may ma-penalize dito sa mga gasoline stations na ito. Sa totoo lamang po, may ang tanong kasi natin na ng karamihan ng ating taong bayan dito sa Pilipinas, kung nakikinig yung ating mga overseas Filipino workers ngayon, ang tanong ng mga kababayan natin dito, siguro maski ang pamilya nyo, anong nangyari doon sa old stock? For example, ako po isang may-ari ng isang oil camp, gasolinahan. Bibili ako ng 100 barrels ng crudo, sabihin na natin, crudo, diesel, diesel, 100 barrels, sa halagang $50 per barrel. Okay? Sige, halimbawa, Lunes ng nakaraang linggo. O sabihin natin, March 1, bumili ako ng 100 barrels ng oil sa halagang $50. Okay? March 1. Pagsampa ng March 7, sumabog yung gulo. Nagsimula yung gulo sa Middle East. Okay? Sumabog yung gulo sa Middle East. So, tumaas ang presyo ngayon per barrel. Sabihin na natin, naging $80 per barrel. Pero may stock pa ako, hindi pa nauubos yung 100 barrels na binili ko previously noong March 1,
Hindi pa nauubos. Halimbawa, sabihin natin, may 50 barrels pa ako. Okay? Ano ngayon, yung nangyari doon sa natirang 50 barrels na binili ko sa halagang $50. O, kung kukumpara ko dito sa bibilin ko ngayon na $100, 100 barrels per $80 per barrel. Ang ginagawa po, ang conclusion dyan is sinasabay nila yung presyo ng mga natitirang stock ng langis na binili on a lower price dito sa current price na mas mataas. Anong dahilan? Ang sinasabi po yatang dahilan is yung tinatawag na replacement cost. Para yun daw pong presyo na maitataas, isasabay sa bagong batch na ibibili para makarecover o makabili sila ng panibagong batch na mas mataas na halaga. O hindi ba anong tawag dito? Taking advantage of the situation. You're not serving the interest of the public. You're serving your own interest. Well, of course, business yan. Naintindihan ko, negosyo po yan. Pero, teka muna. Alam ko pong negosyo yan, pero buhay po ng tao ang pinag-uusapan. Ekonomiya ng sambayan ng Pilipinas ang pinag-uusapan. Hindi ba pwedeng magkaroon tayo ng konting corporate responsibility na tinatawag? Baka naman pwedeng ubusin muna natin to. Itong sobra na nabili natin sa halagang $50 bago natin ipasa sa halagang $80 per barrel sa pump prices. Ubusin muna natin. Di ba? And besides, kaya nga kayo nagnegosyo eh. Kaya nga kayo nagtayo ng gasolina. Kaya nga kayo nagtayo ng isang petroleum company. Para itong mga klaseng sitwasyon kaya nyong i-handle. Kikita naman kayo eh. Maski nabili niyo yan ng $80 per barrel, ulit, sigurado, kikita pa rin kayo kasi kumita na kayo doon sa unang batch eh. Kikita pa kayo dito sa pangalawa o panibagong batch. Masyado naman yata sinisip-sip ang dugo ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas. Hindi lang ho kasi sa Pilipinas nangyayari ngayon yung matinding presyo ng produktong petrolyo, kundi sa buong mundo. Sa buong mundo na naapektado. Lalo na nung sinara po yung Strait of Hormuz. Dahil yung Strait of Hormuz, dyan po kadalasan dumadaan yung mga freight at cargo vessels na may dalang crudo, may dalang mga commodities, produkto, papunta po dito sa Asia, including the Philippines, including China, including South Korea. Lahat po ng mga bansa dito sa Asia na ine-export o ini-import, dumadaan po diyan sa Strait of Hormuz. Majority of them, sinara. Dahil po sa gera sa gitnang silangan. Dahil sa airstrikes ng US at Israel laban sa Iran, at vice versa, Iran laban sa mga Middle Eastern countries, kung saan lalo na mayroong mga US bases or embassies. So, ganun po nangyayari. Ang problema, nagtitrickle down po ngayon ang epekto niyan. Di ba? Madalas natin nalalaman yan. And I believe, alam na po ng mga kababayan natin yan sa loob at sa labas ng bansa na kapag tumaas ang presyo ng produktong petrolyo, nagtitrickle daw yan sa mga commodities. Ano yung mga commodities? Agricultural products. Gulay, bigas, karne. Okay? Bakit kasama karne? Sa baboy, livestock. Bakit po? Inputs. Yung pagkain, feeds na pinapakain sa mga livestock. Fertilizer na ginagamit sa mga agriculture products. Pesticides na ginagamit. Imported po karamihan yan. Imported. So, galing sa ibang bansa. Karamihan yan dumadaan din sa Strait of Hormuz. So, pag tumaas ang presyo ng produktong petrolyo na ginagamit ng mga cargo vessels, tataas din ang presyo ng logistics. Tataas pa ang insurance. Dahil nga, delikado yung biyahe. So, trickle down lahat yan. Trickle down po lahat yan. Kaya nga po ang ito pong mga public utility drivers natin dito sa Pilipinas, nagsasabi na kapag talagang hindi na nila kaya yung pagtaas sa presyo ng diesel at wala pang naibibigay na fuel subsidy, o kung meron man, I think ang ibibigay yata ng gobyerno is 5,000 pesos para sa mga public utility vehicle, samantalang I think 10 or 12,000 pesos para sa mga modern jeepneys. Pero ang sabi po ng mga public utility drivers natin, lalo na yung mga traditional jeepneys, ang sinasabi nila, hindi sapat yung 5,000 para sa isang buwan. Baka isang buwan lang yan. Paano kung humaba pa yung kaguluhan sa gitnang silangan?
At saka parang nakikita nila may discrimination. Bakit? Sinasabi nila, bakit porke ba traditional jeepney kami 5,000 lang, samantalang yung mga modern jeepney 12,000. Bakit parang may discrimination? Ano po? So, setting that aside, ang nakikita ko mas malaking problema dito, bukod sa pagtaas ng produktong petrolyo, pagtaas ng mga agricultural products at iba pang commodities, kapag hindi na kinaya ng public transport sector yung taas ng presyo ng diesel, hihinto daw po sila sa pamamasada. Masisisi ba natin sila? Siyempre hindi. Hindi ko sila masisisi. Paano pa silang kikita kung ang singil nila ay minimum fare pa rin tulad ng dati, pero ang presyo ng diesel nasa 70 pesos per liter? Maski na piso po ang increase nila, hindi mako-cover yung sobrang pagtaas ng presyo ng diesel, di ba? So masisisi mo ba sila kung maghihinto sila ng pumasada? Ngayon, sino maapektuhan? Di yung ordinaryong manggagawang Pilipino na nagko-commute araw-araw, di ba? So mapipilitan ngayon ng gobyerno na magbigay ng mga libreng sakay. Di ba? So pero ang tanong, kaya bang i-cover lahat ng gobyerno, lahat ng ruta na ginagamit ng mga public utility jeepneys, drivers, para maihatid at maiuwi ang mga manggagawang nagko-commute lang araw-araw para makapunta sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga factory, sa kanilang mga opisina? So, napakalaki pong usapin yan, ano? Talagang sumasakit. Sumasakit ang ulo ko, kakaisip lang. Alright? Sabi nga, sa pag-unlad ng bayan, bisikleta ang kailangan. Magbibisikleta na lang kami. Ayan. Okay? Sige. Alright. So, ibig sabihin, ayun ang kinakaharap po natin ngayon dito sa bansa natin, yung ating mga kababayang OFWs. Alright? Alright. So, pero mamaya, syempre, bukod dito sa ating dito sa loob ng bansa, iniintindi rin natin ng gobyerno, ng pamahalaan, yung kapakanan ng ating mga overseas Filipino workers sa Middle East, na kasalukuyan pa rin pong nahaharap sa mga matintiting pagsubok dahil po sa gera sa gitnang silangan. For example, yung nangyari sa Bahrain, no? Yung nangyari sa Bahrain, kung saan isang MW, migrant worker officer, ang nabidyohan na hindi naging maganda ang pakikipag-usap o pakikipagtungo sa isang OFW. Hinggil po ito sa financial assistance, no, na ibinibigay sa ating mga OFW, lalo sa mga distressed OFWs. So, in short, ang nangyari po kasi, batay doon sa lumabas na mga balita, nakapagbitaw ng hindi magandang salita itong MW officer dito sa ating mga OFWs patungkol dito. At sinasabing wala nang pondo ang gobyerno, wala nang pondo ang DMW, at bumalik na lang sila kung saan sila, at magreklamo na lang sila kung sino gusto nilang, magsumbong ka na lang kung kanino mo gusto magsumbong. Parang ganun po ang nangyari. Kagyat pong tinugunan yan ng Department of Migrant Workers. Kagyat pong tinugunan yan ni Secretary Hans Leo Kakdak. Hindi na ho pinatagal ni Secretary Hans Leo Kakdak yan. At kagyat niyang binigyan ng order itong identified na migrant workers officer sa Bahrain na bumalik dito sa Pilipinas at harapin ang anumang investigasyon na haharapin niya. Kinakailangan po kasi kasi government, government employee. So dadaan po yan sa proseso. Hindi naman basta-basta pwedeng sibakin sa pwesto yan, tanggalin sa pwesto. Hindi katulad sa isang private company na kapag nagkamali ka, sibak ka kagad. Hindi po ganon. Nagtatrabaho po sa gobyerno ang migrant workers officer. So in short, protektado siya ng Civil Service Commission. Pero hindi ibig sabihin na protektado ka ng Civil Service Commission ay hindi ka na pwedeng matanggal sa trabaho, lalo na kung may ganito kang klase ng mga kilos at pananalita sa mga taong dapat mong pagsilbihan, which is the overseas Filipino workers. So, pinauwi na kagad, recall kagad ni Secretary Hans Leo Kakdak itong MW officer na ito na sa Bahrain, bumalik dito sa Pilipinas at harapin ang mga investigasyon. Dadaan muna yan sa preliminary investigation, tapos kung magkakaroon pa ng fact-finding committee, and then after that, kapag may nakitang probable cause, batay na rin sa ebidensya ipipresenta, dadaan sa investigation committee, at kapag napatunayan ng investigation committee na may probable cause nga,
pwede siya ngayong patawan ng karampatang parusa batay sa Civil Service Code. Yan. Pero, ang importante po dyan, inaksyonan kaagad ni Secretary Hans Leo Cagdac ng Department of Migrant Workers itong hindi naging magandang asal ng isang migrant workers officer sa Bahrain sa ating mga OFWs. Okay? Malinaw po yan. Alright. Sana po yung ating mga kababayan na nakikinig ngayon sa ating programa, lalo na yung ating mga overseas Filipino workers, kaget kung nakakaranas po kayo ng ganyang klase ng mga attitude o pakikitungo mula sa mga migrant worker officers ng ating mga embahada o mismo ng ating embahada, hindi lang sa gitnang silangan kundi sa ibang bansa, pwede nyo pong ipadala sa amin through messenger o i-comment nyo mismo sa ating programa, sa ibaba ng ating programa sa comment box. And we will get in touch with you as soon as possible para makakuha ng detalye. Dahil kailangan natin iparating ito sa Department of Migrant Workers, sa Department of Foreign Affairs at sa mga concerned agencies at maging sa mga lawmakers natin na baka kagyat na tugunan ito. Ano po? And we hope and pray na nasa ligtas pa rin po kayong kalalagayan yung ating mga overseas Filipino workers sa gitnang silangan at ang ating mga Filipino seafarers. Muli po, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. And our prayers, kaya nga, sa lahat ng team po ng Radyo Pilipinas World Service, our continuous sincere prayers para po sa kaligtasan